na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat ni Ranalyn de Silva, San Maligsik Lahi, Sabado and Brown Family, Zenaida Domingo, Ofelia Liwanag and Family, Benji and Ann Moriel, Lovely Catenza, Engineer Ivan Hamon, Gamara Family, Ofelia Gonzalez, Franz Joseph Lalim, Esther Javier, Raymond Agood, Michael Jake Navalio, Entimano Family, Nilo Soriano, Nora and Ryan, Soriano Family, Peñarroyo Family, Jose and Manuela Viray, Josie Bulanade and Family, Margie and Mary Grace Balawag, Verbosidad Family, Elenita Cascasan and Family, Regacho Family, Wilma Domingo, Dantes and Salas Family, De La Cruz and Aquino Family, Leonardo, Gregorio Cruz and Magat Family, Angela Ricafrente and Family, Ferdy and Aji Del Mundo, Romeo Liana, Divisoria Traders Co-op, Lina Flor Quezon and Family, Arlene Asuncion, Clarence Nico Concepcion, Nicolas Family, Padilla, P. Abalateo Family, Michelle Vargas, Aceveda Family, Jiggy Manica, Remedios Narte, Nanette Aragosa, Sambuhang Family at Digon Family. Natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ni na Ronald Salamat, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Polkis Mundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Hasmin Sibeldia Lim, Carolina and Modesto Balbieno, Erlinda Liwag, Mary Jean de la Cruz, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Telma Vetirbo, Leonora Villaruel, Carmelita Ikban, Nelita Labong, Zenny Lago, Annalie Eusebio, Juvie Danyo, Marcelina Diana, Norman Lins, Zosimo Alfonso, Wally Chavez, Catherine Canlas, Maricar Hagio, Judith Denise Crestuta Davis, Lisa Ching, Jetro Terrado, Sonia Barroso, Eshmi Ureta, Arcel Entemano, Marcus Angeles, Alfonso Tenco at Arine Leidliet. Natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Rowena Luna, Jocelyn Albano, Remedios Fajardo Sebeldia, Zenaida Carpio, Michelle Angela Wong at Lo Wong. Panalangin para sa mga kaluluwa ni na Reynaldo Cascasan, Martina Regalado, Consuelo and Teodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr. and Sr., Azucena Filomeno, Corazon Sabiron, Emilio Sabiron, Natividad Sabiron, Patricio Sabiron, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia Marcelo, Manuel Lopez, Victor Lopez, Carlos Lopez, Angelito Estacio, Trinidad David, Socorro David, Eddie David, Butch Pacani, Alfredo Lim, Maria Marcelo, Remy Reyes, Solemnidad, Soichi Yamamoto, Erwin Fernandez, Hilaria Taray, Josephine Valdesimo, Jeronimo de los Santos, Romulo Alberto, Rolando Ignacio, Salvador Lascano, Jimmy Evangelista, Eric Pasita, Ruben Olivia, Joseph, Paulo Jr., Eletero, Lucena Briones, Digna Calina, Jose Ferro, Rosito Hermenegilda, Eleterio, Merlinda, Teodoro, Ted, Carmelita, Rolando and Danilo de los Santos, Teddy, Renmar Fabian Sr., Rebecca, Rodolfo, Julieta, Nanay Ripig, Ricardo, Jacobina, Jomar, Josefina, Jesus, Democrito, Ursulo, Cesar, Corrado, Cesario, Giselle, Carmencita, Alfonso, Arcadia, Armando, Tirso, Bernadette, Edito, Isidro, Tofino, Virginia, Armel, Trinidad Hernan, Loida, Gian Pedrosa, Cristina, Jose Jr. and Sr., Norma, Ricardo, Benedicto, Gil Calina, Rhea, Corsino, Wilfredo Berdon, Jeronimo de los Santos, Jose, Emiliana, Asuncion, Teresita de Jose, Raimundo and Paulina Aragosa, Virgin Tan, Norma and Joseph Matutina, Fernando Masadya, Silvet, Joseph Carl, Rosa and Mauricio Uy, Geraldine, Loreto, Alfonso, Rosalina, Filimon, Diosdada, Federico Dingsay, at Shaira Rizel. At para sa lahat ng kaluluwa, alay ni Venus Morancil.
At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ating pong Kura Paroko, Reverend Father Danny Chiwi. Magsitayo po lahat at sumabay sa pambungad na awit. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal ko mga kapatid, hinihingi ng tawag ng kabanalan na suriin muna natin ang ating mga sarili bago tayo makitungo sa ibang tao. Sa ating kasalukuyang pamumuhay, kung saan tila sanay na tayong punahin ang lahat ng ating nakikita at naririnig, inaanyayahan tayo ng Panginoon na magpigil at magnilay kung paano tayo dinadala ng ating kapabayaan patungo sa ating pansariling kasiraan. Sa misang ito, ialay natin ang ating mga sarili at hilingin kay Hesukristo ang isang mapagpatawad at mapayapang sarili
na siyang magiging pagkakakilanlan natin bilang kanyang mga tunay na alagad. Isama din natin sa ating panalangin sa araw na ito ang ating mahal na Santo Papa Francisco. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hinihikayat tayo ni Sirach na maging mahinahon sa pananalita sapagkat ito ay sukatan ng tunay na pagkatao.
Pag niliglig mo ang bistay, may iwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintasay lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayok ay sa hurno na susubok. Ang pagkatao ng sino may makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nakapagsasalita, sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso at diwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag, kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Salamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga, kahit ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong walang bahid dungis. Totoo kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoo magpasalamat sa Diyos. Ipinaalala ni San Pablo sa mga taga-Korinto na ang tagumpay ni Kristo ay para sa kanilang kaligtasan, kaya dapat silang umayon sa tagumpay na ito sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang paggawa para sa Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang kamatayan, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan,
ganap na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat at pagbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinhaga, "Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag?" Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo ay puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan
ang kanyang puso, sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo pong lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi ng magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Simulan natin ang ating pagninilay sa isang kwento. At ngayong linggong ito, ang kwento ko ay tungkol sa isang elepante at isang baboy. Alin kaya kayo doon sa dalawa? Elepante o yung baboy? Huwag mo titingnan yung katabi mo. Tingnan natin kung kanino tayo mas makaka-relate. Sa elepante ba o doon sa baboy? Isang araw, may elepanteng naliligo sa ilog. Ngayon, tingnan nyo na yung katabi nyo. Mukha bang naligo yan? Pag hindi naligo yan, baka hindi yan elepante. Naligo ang elepante sa ilog. At matapos siyang naligo, ito'y naglakad pauwi. Sa kanyang daan pauwi, mula sa malayo, natanaw niya ang grupo ng mga baboy na nagtatampisaw sa putikan. Habang nagtatampisaw sa putikan, yung mga baboy nag-uusap-usap. Mula sa malayo, yung mga baboy nag-uusap-usap. At ang kanilang pinag-uusapan, sabi ng isang mayabang na baboy, tatakutin ko yung elepanteng parating. Hinamon ng mga kasamahang baboy, sige nga, paano mo gagawin yon? Mas malaki sa atin yon. Sabi ng mayabang, tingnan nyo lang, panoorin nyo ako. Tatakutin ko ang elepanteng iyon. Kaya naman, umahon ang mayabang na baboy at unti-unting lumapit sa elepante. Mula sa putikan, pinanood ng mga kasamang baboy kung ano ang gagawin ng kanilang mayabang na kaibigan. Habang papalapit ang mayabang na baboy, dahan-dahan namang gumigilid sa tabi ng kalsada ang elepante. Halos mamilipit ito. Halos gumilid siya ng husto sa kalsada. Namangha ang mga kasamahang baboy sapagkat tila natakot ang elepante sa mayabang nilang kaibigang baboy. Sabi nila, tama nga, ang galing nga talaga ng kaibigan natin. Kaya niyang takutin, kaya niyang papilipitin yung baboy. Ang hindi alam ng elepante, siya ay pinapanood ng isang unggoy. Habang nakabitin ito sa puno. Nang makalagpas ang elepante, sa mayabang na baboy, bumaba ang unggoy. Lumapit siya sa elepante at nagtanong, ang laki-laki mo, bakit ka natakot sa isang baboy? Nakikita kita mula sa puno, nilalapitan ka pa lang, gumigilid ka na. Nilalapitan ka pa lang, namimilipit ka na. Wala namang sinasabi yung baboy. Ikaw pa yung gumilid. Ikaw pa yung namilipit. Pinagtatawanan ka tuloy ng mga magkakaibigang baboy. Sumagot yung elepante. Sabi niya, hindi ako takot sa baboy na iyon. Sa totoo lang, pwede ko siyang hampasin ng aking ilong. Pwede ba yon? Pwede. Diba? Mas malaki yung elepante.
Sa totoo lang, pwede ko siyang hampasin. Pero hindi ko ginawa yon. Dahil siya ay maputik. Siya ay madumi. Kapag ginawa ko yon, mapuputikan at madudumihan ako. Kaya ako na ang tumabi at umiwas. Hindi ako namilipit. Ayoko lang marumihan. Ang aral, sadyang may mga tao na dapat iwasan. Hindi lang lahat dapat nilalabanan. Hindi lahat pinapatulan kung ayaw mong marumihan. Mga kapatid, ito po yung parehas na aral na tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa linggong ito. Ang kilalanin ang taong dapat nating iwasan at hindi patulan. Simulan natin sa ating unang pagbasa. Tinuturuan tayo ni Propeta Sirach kung paano makikilala ang isang tao. Bago ka umiwas sa isang tao, kilalanin mo muna. At paano natin makikilala ang isang tao? Sabi ni Propeta Sirach, para daw itong pagbibistay. Alam niyo po yung pagbibistay? Hello. Alam niyo, sino yung hindi nakakaalam? Taas ang kamay. Ayan. Yung mga nakakaalam, huwag kayong makinig ay mga nakakaalam na pala. No? Ito yung pagbibista. Alam niyo yung karpintero, yung gumagawa ng bahay? Diba? Nakikita niyo ba yung merong parang screen na ganyan, tapos nalagay yung buhangin? Diba? Tapos, ganon-ganon, no? Pagbibistay. Yan, alam niyo na. Alam niyo na, diba? Sabi ni Propeta Sirach, ang pagkilala sa tao ay parang pagbibistay. Nililiglig. Medyo malalim, no? Ano yun? Inuuga. Diba yung pagbibistay, kailangan mo ugain. Bakit? Para mahiwalay ang magaspang. Diba sa buhangin, sa pagitan niyan, may mga bato. Pag binistay mo, pag inuga mo, masasala. Lalabas ang bato. Lalabas ang magaspang. Kanyan daw ang pagkilala sa tao. Dapat inuuga. Dapat sinusubok para lumabas ang tunay na pagkatao. Lalabas kung siya ay magaspang. Di ba ganon? Yung tao, kapag nagipit, tignan mo. Diyan mo makikilala ang tao. Mabuti ba siya o masama? Marami, nung nagipit, nangupit. Di ba, macho? May ganun no? May ganun. Papangalanan ko ba? No? Doon mo makikilala yung tunay na tao Kapag kayo mag-asawa, naharap sa problema, nauga ng kaunti, ay diyan mo makikilala. No? Kilala mo, asawa mo, tapat yan. Pero kapag may problema, tapat pa din ba? May kilala kayong ganon? Asawa nyo ba yon? Huwag natin pangalanan dito. No, may ganyan, no? Ganyan makilala ang isang tao. Dapat inuuga para lumabas ang gaspang. Sabi ni Propeta Sirach, para din daw itong palayok. Parang palayok ang pagkilala sa tao. Sa hurno, nasusubok ang tibay ng palayok. Ano yung hurno? Yung sa English kasi yung kiln, yung parang oven, di ba? Parang yung oven niya, no? Pag nilagay mo ang palayok sa hurno, pinainitan, kapag nabasag, hindi matibay. Ibig sabihin maraming tubig yung palayok, yung clay, no? Kapag nabasag. Pero ang magandang palayok habang iniinitan, no? Doon mo makikita kung matibay. Kaya nga iba yung palayok yung pangluto noong araw, di ba? Kahit na may apoy sa ilalim, hindi nababasag yan. No, hindi mababasag yan ng apoy kasi matibay yan. Sinubok yan ng matinding apoy. At ganyan din ang pagkilala sa tao. Dapat pinapaapuyan. Hello.
Huwag mo sunugin. Sabi lang, subukin. Huwag sunugin, subukin. Ganyan. Para makita mo kung ano ang tunay na katayuan ng tao. Kung ito ba ay matibay. Ganito nakikilala ang ugali ng isang tunay na tao. Hindi ibang tao, kundi parang katulad mo. Diyan ka rin nakikilala kapag humarap sa pagsubok. Samantala, sa ating ebanghelyo, makatalinhaga naman ang pagpapakita ni Jesus kung sino ang taong dapat iniiwasan. Tatlong klase ng tao dapat iwasan. Sabi ni Jesus, una, isang bulag na umaakay ng isa pang bulag. Malinaw po ba yon? Hello? Malabo? Malinaw na sinasabi, kung ikaw ay bulag, pwede ka bang mag-akay ng isa pang bulag? Hello? Hindi. Bakit? Bakit? Kasi parehas kayong matutumba. Tama? Parehas kayong maliligaw. Parehas kayong mahuhulog. Parehas kayong magkakamali. Kasi hindi ka nakakakita. Wala itong pinagkaiba sa taong walang alam pero nagtuturo. May kilala kayong ganon? Yung wala namang alam pero nagdudunong-dunungan. May kilala kayong ganon? Hello? Ako may kilala akong ganon eh. No? Ang galing magturo. Galing-galing. Pero sa sarili niya, hindi mo naman makita. No? Walang alam. Walang alam yun. Nagdudunong-dunungan lang. O ito, baka ito, kilala nyo na to. Parang ganito lang din yan. Wala yung pinagkaiba sa isang politikong wala namang nagagawa, pero kumakandidato. O, may kilala na kayo? Yan, dyan tayo magaling no? Gagaling, no? Pangalanan natin? Hindi, kilala nyo naman. Binoto nyo pa nga. Ganyan. Ganun yun. Bulag na nag-aakay ng bulag. Yan yung mga taong dapat nating iniiwasan. Malapit ng eleksyon, baka naman pag naabutan ka lang, kahit bulag, no, iboboto. Yan tayo Diyan tayo magaling no? Unang taong dapat iwasan, bulag na nag-aakay ng bulag. Bakit? Pare-parehas tayong mahuhulog. Pare-parehas tayong mawawala. Pare-parehas tayong mapapasama. Pangalawang katangian o pangalawang klase ng tao na dapat iwasan, yung pumupuna ng puwing ng iba, gayong sariling tahilan hindi nakikita. Alam niyo po yung puwing? Hello. Ano example ng puwing? Yung alikabok, no? Alikabok, puwing, no? Yan. No? Alam niyo po yung tahilan. Okay. Sa English, wooden beam. Sa Tagalog, tabla. Alam niyo ba yung tabla? Yung parang ganyan sa ganyan na kahoy, no? Imagine mo yung palochina. Ilagay mo sa iyong mata, ano mangyayari? Wala kang makikita. Yung puwing, magkaroon ka ng puwing sa mata, ano mangyayari sa iyo? 'Di ba wala ka ring makikita? Parang ganyan ang dapat na iwasan. Yung pumupuna ng puwing ng iba, maliit. Pero sarili niyang tahilan, hindi nakikita. Ito yung mga taong puna ng puna, pero sarili niya, maraming kapuna-puna. May kilala ba kayong ganon? Dami, no? Yung ang galing-galing mamuna, ang galing-galing mamintas, pero marami rin namang kapintasan, no? Kung makapintas ng ilong ng iba, no? Parang yung ilong niya, hindi airport. 'Di ba? No, ganyan no? Marami yung kilalang ganyan, yung kapag nag-umpo ka na, no? 5 lang sila pero 10 ang kinatay. May kilala kayong ganon? No?
O, andito sila, o. Andito yon. Kilala ko itong mga to. Pag nag-umpukan na to, nako, sigurado, perfect yung mga yan eh. Yeah? Yan yung mga magaganda lang, no? Pag nakita mo, no? May ganun eh. No? Iwasan mo yung taong ganun. Yung ang galing mamuna, pero yung sarili niyang puwing, hindi niya nakikita. No? Ang galing magpuna ng mali, pero yung sarili niyang mali, hindi niya makita, hindi niya matanggap. No? Yung mga taong ganyan, perfect. No? Tingnan mo sila, tanong mo, perfect ka? No? Pag may nakita kayo nag-umpukan dyan, no? Tapos ang hina-hina ng boses, no? Tapos nakatingin sa'yo, alam mo na. No? Sabi mo, ayan na yung mga perfect. Yan. No? Ganyan eh. Ganyan. Pero digital na rin ngayon yung ganyan. No? 5 lang sa GC, 20 ang kinatay. Kaya huwag kang magli-live sa GC, no? Susunod kang makakatay. No? Layuan yung ganyang tao. Yung mahilig mamuna, pero sarili niyang tahilan, hindi nakikita. Pangatlong klase ng tao na dapat iwasan, yung may bungang masama. Kapag sinabing bunga, dapat ito ay maganda, hindi pangit. Kung makinis, dapat hindi magaspang. Di ba pag bumili tayo ng prutas, di ba? Pag yung mansanas may butas, binibili nyo ba? Hindi. Kapag ang prutas, dapat makinis, pero magaspang, binibili nyo ba? Hindi, di ba? Ginaganon nyo pa nga sa mga pisngi ninyo, inaamoy pa. No? Pinipili natin kasi walang taong gustong bulok na bunga. Walang tao. Pinipili natin ang magandang bunga. Kaya nga, sa pagpili, dapat kinikilatis. Sa panahon ngayon, hindi lahat ng makinis, maganda. Hindi lahat ng mukhang matamis. No? Kaya kailangan mong kilatisin mabuti. Yung iba, makinis sa labas, pero maasim, mapait, mapakla. No? Uso na ngayon yun eh. No? Kasi sa panlabas tayo tumitingin. No? Sa panlabas. Kaya madalas tayong naloloko. Kaya tayo naloloko kasi sa panlabas tayo tumitingin. Subukin mo muna. Ugain mo. Ligligin mo. Painitan mo para makilala mo ang tunay na bunga. Mga kapatid, sadyang sa mundo, may mga masasama. Kabilang na tayo. Huwag tayo magturo. Tingnan natin ang ating sarili. Kilatisin ang sarili. Tayo ba yung elepante o tayo yung baboy? Maging matalas sa pagkilala ng tao at ng sarili para malaman mo kung sino ang dapat iwasan, sino ang dapat layuan, sino ang dapat hindi patulan. Dahil kung hindi, pwede kang mahawa at ang masakit, pwede kang mapasama. Amen? Amen. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanao sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangamubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami ay lumalapit at dumadalangin sa iyo ngayon, Ama, upang makita at madama namin ang iyong anak na si Jesus sa bawat kapatid namin na nangangailangan ng pag-unawa at pagmamahal. Buong kababaang loob tayong dumalangin at ating sambitin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating Santo Papa, ang kanyang kabanalan, Papa Francisco, naway patuloy siyang pagkalooban ng maawain at mapagpagaling na Diyos ng mabilis na kagalingan sa kanyang karamdaman. Manumbalik ang sigla at lakas ng kanyang katawan upang maipagpatuloy ang kanyang misyon at paglilingkod sa ating simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tunay na lingkod at pastol nawa ang aming Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, upang makaakay nila ang bawat binyagan tungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pag-unawa at pakikinig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mabuting tagapagtaguyod nawa ang mga lingkod bayan ng talento at potensyal ng bawat mamamayan tungo sa pag-unlad ng mga pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang maging masigasig ang mga doktor, nurse at mga social workers sa paglilingkod sa mga kapatid nating may sakit, may kapansanan, mga matatanda at iba pang mayroong matinding pinagdaraanan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawa kaming magkaroon ng talaan ng masasamang gawain at kasalanan ng aming kapwa. Sa halip ay makapamuhay kami ng may pasensya, pag-unawa at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahabaging pagliligtas ng iyong anak na si Jesus, makapasok nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, bigyan mo kami ng pusong mapagpatawad upang maging daan kami ng iyong kapayapaan at pagkakasundo alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat.
isa. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami ay makapaghain, ay makapakinabang bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong kagandahang loob. Kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin na magandang paraan, may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. O Santo, Santo, Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Magsiluhod po ang lahat. Sa mga hindi makakaluhod sa labas, bilang paggalang, ilagay natin ating mga kamay sa ating mga puso. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Mo at pagkabuhay, kami natubos mong dunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahin dulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Pagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman.
Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipakaloob mo sa amin ang Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay naririto sa banal na Eukaristiya. Tulungan niyo po kami maging mabuti, magayang, masipag, masunurin, matulungin at mapagpakumbaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Birhen ng Soledad, mahal kita. Amen. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos na ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos ang nangganan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Tulong po ninyo siyang kailangan sa pagtuloy ng ating simbahan. Hanggang tipunin tayo ang biyayang tunay dala ng soledad, siyang pagbibigay. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos na ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos ang nangganan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Tulong po ng Diyos siyang kailangan sa pagtuloy ng ating simbahan. Hanggang tipunin tayo ang biyayang tunay dala ng soledad, siyang pagbibigay. Mga paanyaya, bilang tayo ay papalapit na sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan pong lahat na dalhin at ibigay ang kanilang lumang mga palaspas sa ating simbahan na siyang ating susunugin sa silab-sala sa March 4, araw ng Martes sa ganap na ika-6 ng umaga. Ang mga susunuging palaspas ang siyang ating gagamiting abo na ipapahid sa ating mga noo sa araw ng Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday sa March 5. At sa darating na March 29 ay ang ating Parish Lenten Pilgrimage. Tayo po ay pupunta sa lalawigan ng Laguna, Diocese of San Pablo upang bisitahin ang 5 simbahan na itinalaga bilang maging Jubilee Churches ngayon taon ng Jubileo. Ang mga sumusunod na simbahan ay ang National Shrine of St. Anthony of Padua, Pila, Laguna, St. John the Baptist Parish, Liliw, Laguna, San Gregorio Magno Parish, Mahayhay, Laguna, Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Guadalupe, Pagsanahan, Laguna, at Transfiguration of the Lord Parish, Cavinti, Laguna.
Ito po ay may kaukulang bayad na 1,300 pesos. Mayroon na rin po itong kasamang Soledad t-shirt na siyang gagamitin sa araw ng pilgrimage. Para sa mga gustong magpalista, karagdagang impormasyon at detalye ay makipag-ugnayan lamang po sa opisina ng ating parokya. Maraming salamat po. Sa lahat po ng nais sumama sa Lenten Pilgrimage, magpalista na po kasi siguro malapit ko nang ilabas ang deadline dahil madami na po tayo at nagkakahirapan na rin pong mag-rent ng bus. Kaya po, sa lahat ng gustong sumama, magpa-register na po. Magbigay lang ng konting down payment para po mapagawa na po yung t-shirt at maibigay po namin sa inyo agad. Muli po, sa March 29 po ito. No? Pinakamura po ito, no? Pinagmayamalaki ko. Pinakamura ito sa lahat ng mga simbahan na mayroong Lenten pilgrimage. No? Binabaan lang natin kasi para lahat makasama. Ang importante naman ay mamerito natin ang biyaya ng mga Jubilee churches, ng Holy Door o yung tinatawag nating indulgence. No? Indulgence. Kaya medyo marami na po tayo. Ilalabas ko na po yung ating deadline, baka siguro next week. Kaya po magpalista na po kayo sa ating opisina. Maraming salamat po. At inayayan ko pong lahat, inayahan nyo rin lahat ng mga kaibigan nyo at kapamilya na magsimba sa Miyerkules. Ash Wednesday na po. Ang bilis po, no? Hindi lang magsimba kundi mag-ayuno sa Ash Wednesday. Ang exempted lang sa pagpa-fasting sa Ash Wednesday ay yung mga senior citizen o may sakit hanggang pataas, no? Senior citizen pataas, no? Dalawa lang ang pag-aayuno nating mga Katoliko. Ash Wednesday and Good Friday. Ibig sabihin nun, one full meal lang. No? Hindi naman walang kain. One full meal. No? Either lunch, breakfast, or dinner, bahala kayo. Basta one full meal and the rest, small meals lang naman po. Ano po? So, Ash Wednesday na po, sa Miyerkules, magsimba po ang lahat. Muli, maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat at lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Marso, mangyari lang po na pumunta sa harapan para sa isang espesyal na pagbabasbas. March birthday celebrators, wag po kayong mahiya, hindi po kami magpapalibre sa inyo. Blessing lang. We will give you blessing. Yan. March, pangalawa na ni Kuya Buddy. Yan, sige, lapit. Biyaya yan Siyempre, dasal, no? We need more prayers. Lapit tayo dito. Ang dami palang may birthday. Lapit po yan, urong natin. Yan. Ituon natin ang ating mga kamay sa ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong Marso. Diyos ng sangnilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Para sa iyong mga anak na naririto, dinggin mo ang kanilang mga panalangin na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito'y naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pagkatapos po ng misa, ininyahan ko po kayo sa isang mesa. Nagmamakaawa na yung ating social service. No? Bili naman kayo ng kanilang breakfast para makasama sila sa Lenten pilgrimage. Diyan sila umaasa. Pagbigyan na po natin. Yung kanilang fundraising po. Muli, maraming salamat po.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko pong inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ilayo nawa kayo ng lahat sa lahat ng kapahamakan at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at mabuti samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipahayag, kanyang pagkaling at habag, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong bigang ang lupa, sa panahon ng ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, umayon at ipahayag, kanyang pagkaling at habag, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Madakil at dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaagayahan. Umayon at ipahayag, kanyang pagkaling